Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. Okay, so another worksheet for PEMDAS. So numerical ability worksheet 3B. So medyo nag-level up ng konti ito kumpara dun sa worksheet 3A natin. So PEMDAS pa rin tayo, order of operations. Okay, so this time meron na tayong mga konting parentheses and exponent. Okay, so try nating sagutan. Post nyo muna, try sagutan ang 5 items na ito bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start with number 1. Number 1, 3 times quantity 7 plus 3 plus quantity 36 divided by 3 times 4 plus 6. Okay, so PEMDAS, sabi sa PEMDAS, uunahin daw natin yung letter P, parenthesis. Okay, so unahin natin itong dalawa yung parenthesis natin. So unahin natin ito. So nasa loob ng parenthesis, 7 plus 3. And then dito sa kabila, 36 divided by 3. Okay, so pwedeng pagsabay na natin yan dahil magkabukod naman yung parenthesis. So therefore, we have, this will become 3 times, so 7 plus 3, that is equal to 10. And then we have plus, so 36 divided by 3, so that is equal to 12. And then we have times 4 plus 6. Okay, so wala nang parenthesis or meron pa rin palang parenthesis pero ang ibig sabihin na lang ng parenthesis dito ay multiplication. Okay, so multiplication na lang yan. 3 parenthesis 10. Okay, and then itong 12, ayan, yung parenthesis 4, multiplication na lang. So, dito na tayo ngayon sa MDAS. So, wala na tayong parenthesis and exponent. So, pwedeng pagsabay na ulit natin ito. So, yung 3 times 10. So, multiplication. And then, another multiplication, 12 times 4. So, pagsabay na natin yan dahil magkahiwalay naman yung multiplication. Okay, so 3 times 10, we have 30. And then plus 12 times 4. So, that is equal to 48. And then plus 6. Okay, so pwede na pagsabay-sabay niyan tatlo pero baka malito. So sige, unahin na muna natin itong dalawa muna from left to right. 30 plus 48, so that is equal to 78 and then plus 6. So therefore, final answer 78 plus 6, so that is equal to 84. Okay, so next number 2. So we have 11 times 3 minus 5 plus 4 times 30 divided by 15 plus 10. So kagaya nung kanina, uunahin ulit natin yung may mga parenthesis. Okay, so tatlo yung parenthesis natin pero magkakabukod naman kaya pwede na nating pagsabay-sabay ni evaluate lahat ng mga nasa loob ng parenthesis. Okay, so tatlo yung parenthesis. Evaluate na natin yung mga nasa loob. Okay, so sabay-sabay na natin gagawin yan dahil magkakahiwalay naman kasi sila. Okay, so we have 11 times 3, so that is equal to 11 times 3 is we have 33. So just copy the sign, minus 5 plus 4, so that is equal to 9. And then we have 30 divided by 15, so that is equal to 2. And then plus 10. Okay, so ano na yung mga operations natin ngayon? So we have subtraction, and then pag dalawang parenthesis, ibig sabihin na to, multiplication. So subtraction, multiplication, and addition. So syempre, uunahin natin itong MDAS na lang tayo. Unahin natin itong multiplication, itong 9 times 2. Okay, so just copy the 33 and 10. So we have 33, then copy the sign, minus 9 times 2. So that is equal to 18 plus 10. Okay, so left to right tayo. So 33 minus 18. So yan, so may carry. So pakita natin. So 33 minus 18. So we have itong 3 magiging 13 and then itong 3 magiging 2. So 2 minus 1 is 1. 13 minus 8. So we have 5. So 33 minus 18. So this is equal to 15 and then plus 10. So final answer is 15 plus 10, 25. Okay, so next number. So number 3. So quantity 4 plus 10 plus 7 divided by 3 minus 4 square. Okay, so unahin ang parenthesis. So dito muna tayo sa parenthesis, letter P. So unahin natin itong nasa loob ng parenthesis. Ayan, so 4 plus 10 plus 7. Okay, so dahil addition naman lahat, pwedeng pagsabay-sabay na natin yan. So 4 plus 10, so that is equal to 14. Plus 7, so that is equal to 21. Then copy the rest, so 21 divided by 3 minus
4 square. Okay, so wala na tayong parenthesis. Ang isusunod naman natin ay letter E, yung exponent. Okay, so ano ba yung may exponent? So itong 4 square. Okay, so evaluate muna natin yung 4 square. So yung ibang, ang magiging sagot dito, 21 divided by 3. Ito yung common mistake. Yung 4 square, ang nagiging sagot ay nagiging 4 times 2, nagiging 8. So yan, common mistake yan. So ang ibig sabihin ng 4 square, huwag niyong gagawin yan. Maling-mali yan. So ang ibig sabihin ng 4 square ay imumultiply natin yung base, itong 4 sa sarili niya. Dalawang beses dapat or dalawang factor ng 4. So 4 square is 4 times 4, so that is equal to 16. Okay, so wag sana ako makakita ng 8 ang sagot dito. So ayan, so minus 16. So next, so MDAS na tayo. So yan, so sa MDAS na tayo, tingnan ng mga operation, we have division and subtraction. So syempre, mauuna itong division bago sa subtraction. Okay, so therefore, 21 divided by 3, so that is equal to 7, and then minus 16. Okay, so mas malaki yung 16. So 7 minus 16, mas malaki yung 16. So therefore, subtract lang natin, the sign will be negative. So 16 minus 7, so that is equal to, so 16 minus 7, that is equal to 9. So final answer is negative 9. Okay, next number. Number 4, so we have 5 squared plus 8 minus quantity 12 times 2 divided by 2 cube. Okay, so PEMDAS, unahin natin itong nasa parenthesis. So letter P muna tayo, parenthesis. So medyo marami yung operation sa parenthesis. So kapag maraming operation sa parenthesis, babalik na naman natin itong PEMDAS ulit. Okay, so may exponent tayo dito sa loob ng parenthesis. So ang una nating i-evaluate dito sa loob ng parenthesis ay itong exponent. Okay, so 2 cube muna. So itong nasa 5 square plus 8, kopyahin lang natin yan. So we have 5 square plus 8 minus, ayan, so quantity. Kopyahin lang natin itong 12 times 2. So we have divided by 2 cube. So common mistake na naman, yung ibang isasagot dyan ay 6, which is very wrong. Ano? So ang ibig sabihin ng 2 cube, so ibig sabihin ng 2 cube ay tatlong factors ng 2. So that is 2 times 2 times 2. So that is equal to 8. Okay? So itong 2 cube equal siya sa 8. So ngayon, MDAS naman. So okay na sa parenthesis. Itong MDAS from left to right. So unahin natin itong 12 times 2. Okay? So ito muna ang evaluate natin. So therefore we have 5 square plus 8 minus ito palang 5 square dito, pwede na rin nating isabay ito. Pero dito na natin isulat. So minus 12 times 2. So that is equal to 24 divided by 8. Okay, so itong tapusin na natin itong nasa loob ng parenthesis. Tapos itong 5 square, pwede na nating isabay ito kasi magkahiwalay naman sila. Okay, so para makatipid na ng space. So itong 5 square, so this is equal to 5 times 5. So, hindi 5 times 2 ha. 5 times 5 ang 5 square. So this is equal to 25 and then we have plus 8 minus, pwede na nating tanggalin yung parenthesis dahil okay na-evaluate na natin lahat. Isang number na lang siya. So 24 divided by 8, that is equal to 3. So ngayon, addition and subtraction na lang. So mag left to right na tayo. So unahin itong 25 plus 8. So 25 plus 8, that is equal to 33. And then minus 3. Therefore, final answer, 33 minus 3 is equal to 30. Okay, so last number, number 5. Okay, so 16, ayan, quantity 16 divided by 4 cube minus 9 times 2 divided by 6 cube. Okay, so parehas may parenthesis. So pagsabay na natin dahil magkahiwalay naman yung parenthesis. So evaluate muna natin itong nasa loob ng parenthesis. Mamaya na itong cube kasi itong cube nasa labas siya ng parenthesis. Okay? So ito din 9 times 2 divided by 6. Mamaya na rin yung cube dahil nasa labas yan ng parenthesis. Ito munang nasa loob ang uunahin natin. Okay, so pagsabay na natin yan dahil magkahiwalay naman yung parenthesis. So 16 divided by 4, that is equal to 4. And then meron pa tayong cube. Pwede nang tanggal, wag isulat yung parenthesis kasi isang number na lang ito. So kopyahin na lang natin itong exponent na 3. So we have 4 cube minus, so lagyan natin ng parenthesis to dahil tatlo ito. So left to right tayo. 9 times 2 divided by 6. So left to right tayo. Dito tayo sa MDAS. Ayan, MD. Left to right tayo. So mauna itong multiplication.
Okay, so 9 times 2, so that's equal to 18. And then we have divided by 6 cube. Okay, so kopyahin lang muna natin ito. 4 cube minus, so pwedeng hindi na natin ilagay itong parenthesis kasi isang number na lang ito kapag dinivide natin. 18 divided by 6, that is equal to 3. So okay lang na walang parenthesis, okay lang na meron, okay lang, pares lang yon. So may exponent pa tayo na 3, so 3 cube. So therefore, ayan, so pagsabay na natin itong exponent natin, 4 cube. So ibig sabihin ng 4 cube ay tatlong 4. Baka may malito na naman na gawing 4 times 3, 12 ang maisagot. Tapos ito namang 3 cube, ang ibig sabihin niyan ay tatlong factors ng 3. So therefore, anong magiging sagot natin? 4 times 4 is 16. Times 4, we have 64. And then 3 times 3 is 9. Times another 3, 27. So therefore, the answer will be 64 minus 27. And that is equal to, so subtract lang natin manually. May borrow tayo dito. So itong 6 magiging 5, 4 magiging 14. So 5 minus 2 is 3, 14 minus 7 is 7. So therefore, final answer is 37. Okay, so it's your turn. Meron pa tayo ditong 5 numbers, 6 to 10. So kayo naman, try niyong sagutan ang 5 numbers na yan. I-post nyo muna and then try niyong sagutan. Ipa-flash ko lang din yung mga correct answers para dyan. Okay, so ito yung mga sagot. Sana ay nakuha nyo. So number 6 ay 46, number 7 ay 6, number 8, 141, number 9, 60, and number 10, 8. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa akin ngayon sa PEMDAS. So meron pa tayong isang worksheet na tungkol sa PEMDAS. Ito yung medyo mas mahirap na. So i-level up pa natin. So may kita-kita tayo sa next worksheet natin about PEMDAS worksheet 3C. Okay, so good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.